afternoon na. Dito na si ma'am. So, as of now, andito na ba yung section 6 and section 3? Hanggang wala pa yan. Dito na. So, ano, tinanong ko yung section 3, if they are available today. Gawang tomorrow nga ay holiday tayo, hindi ko sila mamimit. Ay next week or probably, I don't know if magkakaroon ng week 6, na examination. But week 5 kasi ay examination week na natin. So sabi ko, sumabay na lang dito sa klase ko. So, okay lang naman, section 3. Yan, diba? Mas masaya ay, mas madami, mas masaya. Tsaka para makikilala niya din yung inyong mga kabatch. Okay? So, let's start with our discussion. Okay? So, baka ma-open niyo ang inyong camera so I can see you. Okay. Yan. Okay. So, konting review lang tayo with the last time's discussion. No. So, okay, I will be basing na lang since section 3 and section 6 ang nandito, mag-base na lang ako with yun. Yung mga tao na nandito sa meeting room. O Aaron. Narinig niyo ba ako maliwanag? Yes po. Okay. O Aaron. Review lang tayo ng konti. Okay. So, ano ba ang tatlong category according to rank sa practice ng mechanical engineering dito sa atin sa Philippines? Aaron. Hello? Hello po, ma'am. Aaron. Yung tatlo pong category ay based po sa Article 3 is yung sa Professional Mechanical Engineer po, the Mechanical Engineer and the Certified Plant Mechanics. Okay. So again, review lang, Alessandra. Ano-ano po yung mga requirements natin para ma-qualify to be a professional mechanical engineer? Ma'am, yung una po ay dapat citizen po ng Philippines. Ay, may dalawa palang Alessandra dito. Tingnan ko si Alessandra Masalonga. Sige, Ining, ikaw na. Si Alessandra Benviahe na lang. Sige. Ay nga po sinabi ko kanina, dapat po citizen Pilipinas. Tapos, po, may valid certificate po ng mga registration po. Then dapat po registered mechanical engineer. Ano pa? Sige anak, lahatin mo na. Dapat po graduated po from engineering school. And may specific record po ng total of 4 years po na active po mechanical engineering practice po attested to be at least 2 professional And then, engineers po. ano pa? Yeah. How about the requirements to be a
registered mechanical engineer o Colleen Asilo? To be a registered mechanical engineer po ay dapat po una, citizen din ng Philippines. Pangalawa po is dapat hindi convicted ng kahit anong crime. At ang panghuli pong requirement ay dapat po ay nag-hold po siya ng degree ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa kahit ano pong university na dapat ay accredited po ng government as ganun po, na-recognize ng government. Ining Janelle Magsino. Last time we discussed the different qualification niya to be a registered mechanical engineer. What are the proofs na pinapresent natin para ma-prove nga yung na we are qualified to take the licensure examination? Janelle Magsino. Nika? Nika? Janelle? Di ba ako naririnig? Hello? Hello? Naririnig ba ako? Yes po, naririnig. Basta kaya si Mika? Neng, Magsino? Ma'am, pwede pong pakiulit Oh, question. Ining, ano ang mga proof, no? Para masabi that we are really qualified to be a registered mechanical engineer. We discussed it last time. Ano-ano yung mga yun? During po sa discussion, kailangan ay ang mga engineer po ay mag-undergo po sa written technical Volunteer. Jolo. Ma'am, kailangan po na makapag-conduct po ng dalawang interview and makapag-submit po ng technical report. Cyrus. Ma'am, kailangan po makapag-conduct ng dalawang Hindi muna tayo sa proof. Anak, ang tanong ko pa lang ay proof ha. Proof for the qualification para kayo ay maging registered mechanical engineer. Ano-ano yung kailangan ninyong isubmit? Melka. Ma'am, ito po ba yung PSA Authenticated Birth Certificate po? Okay. Ano pa? Then I believe po for model turpitude ay NBI clearance po, and then the diploma po for Bachelor of Mechanical Engineering. Okay. No. So, tatandaan niyo ha. Lindsay Clyde Tolentino. Dito. Hello. Miss Tolentino. Good afternoon po. Ining. No. Ano naman ang qualifications para maging certified plant mechanic ang isang applicant? Can you give two? You satisfy the title of the Kaya tinanong rin ganyan ng ma'am kung doon. Ma'am, pwede pong paulit.
Sari-sari naman yun. Parang masama yung core concept. Kaya nga. Okay. No. So ano naman, dinaanan na natin at diniscuss yung qualifications to be a professional mechanical engineer, registered mechanical engineer. Yan ang aking tanong, ano naman ang qualifications required para maging certified plant mechanic naman? Ano po, yung hindi po dapat siya convicted by court of law po sa kahit ano pong crime. Ano rin po, yung dapat din po graduate siya sa mga vocational or mga school po na recognized ng government. Can you give more details po? Pagdating dun sa sinabi mo, he has graduated sa vocational or trade school na ano po? Sorry ha, napuputol. Hindi ko alam kung mabagal ba ang internet or what. Can you repeat again? Ini? Yung sa graduated po na galing sa mga vocational, yung po sa mga school na recognized ng government, dapat po ay nakakomplete ng approved na course po na hindi po bababa sa 2 years po. Saan? Anong specific na course po? Sa mga mga power plant engineering po. Or kaya po sa mga mga mechanical plant operation po. So, whenever you are presenting, or answering question, you answer it with details, Hindi pwedeng ganun. Hindi natin alam ano ba ang ibig sabihin itong, ano ba yung 2 years, ano gang approved course yun. Okay. So, graduate po yung aplikante natin from a vocational or trade school, no, na duly recognized ng ating pong government. After na siya ay makakompleto ng approved course ng, sabi nga ni Lindsay, hindi bababa sa 2 taon in a stationary or power plant engineering of any mechanical plant operation. No. Ano pa? Mr. Anyayahan, Kurt Ashley. Hindi naman kailangan kasi discuss muna dito. Ano pa po? Specification. O kung ano ba tamang babanggitin mo lang. Mr. Anyayahan, ano pa Yes, po? ma'am. Ano po, ma'am? At least may 1 year active practice po sa mechanical plant operations po. Tapos, yun lang ba? Kasi ba't ka ba mag-propose ng mag-student? Gamitin na lang ba eh? Yun lang ba yun? O volunteer? Gian. Dapat po meron siyang 1 year at meron po siyang record of 1 year of working in a mechanical plant. That does not operate at less than 100 kilowatts. Again po, paano siya ay may specific record na Kailangan po nakapagtrabaho na po siya sa plant ng 1 taon na naka-record po. So official po na trabaho. anong plant yan? Anong planta yan? Mechanical plant operation po. That does not lower. Tapos paano malalaman na siya talagang nagtrabaho doon?
Kailangan po active practice po siya. At ano, kailangan po Oo nga, i-check. paano malalaman na talagang siya ay naka-isang taon doon? Oh, Justin. Ma'am, kailangan po ng certified na registered Again, mechanical engineer. details ha, details. Hindi pwedeng putol-putol ang ating Hindi pa ako abogado nito. No, please, details. Kapag ganito ang mga sagot ninyo, ay nako, paano? O, Justin. Ma'am, may 1 year active experience po na certified po ng professional mechanical engineer or professional. Kasi kung sa standard, Meron. Oh, kaya nga, di doon kayo nahuli. Tama ba? No, napuputol. Okay. So, yung aplikante po natin, siya daw po ay merong specific na record, no, of an additional na 1 year or more, ng active practice, no, in a mechanical plant operation, no, na yun daw po ay indicated sa gagawing affidavit, no, ng isang registered professional mechanical engineer. And that yung applicant po natin ay competent to practice, no, to undertake yung operation, maintenance, mechanical works, plants, project, na hindi po, tama naman ang sabi nung kanina, na hindi po bababa sa 100 kilowatts. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa po? Yeah, so individual users, Actually, chinek ko yung nawala kasi yung section 23 on the implementing rules and regulations. But it is, nawala yung qualification and requirements for certified plant mechanic. Makikisingit na lang ako, no? But also included sa qualification ko para maging certified plant mechanic is that dapat daw po yung ating aplikante ay may working knowledge, no? May working knowledge of he can read, he can write, and he can speak English or any major Philippines dialect. Okay po? And then isa pa din sa qualification natin is yan nga, hindi siya convicted ng court of law sa kahit na anong crime involving moral turpitude. Naintindihan ko? Uy, narinig. Pa-double check ako kasi nawala yung description ng sa 22 yung applicants for mechanical engineer, so 3 lang yon. Nawala yung section 23 na qualification of applicants for certified plant mechanic. So yun ay yung A to E, no, yun yung qualifications for certified plant mechanic. That was in IRR. Nakita po? Siguro na wala sa pag-edit. Nakita po? Hoy, nakita ninyo sa IRR. Uy, hindi ko nasagot. Naririnig di ba ako? Kaya ayaw ko ng online. Kasi ito ang klase ko. Hindi kayo naimik. Nakita niya. Section 6. Ala. Aaron. Nakita mo?
May nahanap pa lang po, hindi po makita. Yun nga, check niyo yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations. No, nawala yung Section 23. Did you see? No. So yung Section 22, yun yung na tatlo lang yung qualification doon. Di ba? In you already. Pagdating po dun sa qualification ng applicants for certified plant mechanic, ito yung 5 ito. Naintindihan po? Ito po yung A, B, C, D, E. Okay? So, paano na lang ako? Pasensya na. No, paano ini-edit ito ay nabura. Ha? Okay? So, itong 5, ang qualifications and requirements po for those na mag-a-apply to be a certified plant mechanic. Okay. Sige. Mark. Okay. Utol. What will be the scope of examination for professional mechanical engineer, anong tawag dito? Mechanical engineer and certified plant mechanic? Mark. Andre. Ma'am, hello po. Rinig po. Yes. Ma'am, sa ano po, sa written sa yung subject po na included sa examination ng mechanical engineers ay yung Wait. Hindi pa subjects. Okay. Ay, So certified, pare-parehas lang ba ang type ng examination with PME, ME, and CPM? Pare-parehas ba? Si Mark pala. Andre. Wala mo na tayo sa subjects. Ang tanong ko, ano po, pare-parehas ba ang klase ng examination, no, for PME, for ME, and for certified plant mechanic? Ma'am, hindi po, magkakaiba po. Oh, anong difference? Sige, Mark. Ha? Ma'am, difference Anong po type ng between examination? ma'am, ano po, written examination po for mechanical engineers at saka po sa ayun po, sa mechanical engineer po ay written examination. How about sa PME and sa CPM? Ano po, sa PME po at saka sa CPM po ay may including po na presentation ng engineering report and technical paper po na at least 2 or more professional mechanical engineers po ay affidavit. Tama ba yun? Mr. Bonacifra, what's your answer? Ma'am, i-differentiate po. May requirement po when it comes sa Sige, oo. of mechanical engineering po and compare po sa certified plant mechanic po. Sa ano po, meron po when taking the examination po for ME, ang requirements po is yung pagtitik po sa PRC po, which is yung PSA, TOR, NPI clearance. Wait. Bumalik na naman tayo. Bumalik na naman tayo. Okay. Ano po yung, sige, correct na lang natin yung sinabi ni Mark. No? Okay. So yung difference po ng examination, there are different methods of examination pagdating sa tatlong category ng practice ng mechanical engineering dito sa Philippines. No? Okay. So magsimula tayo with professional mechanical engineer. No. So sa pagiging PME, yung examination or yung method na gagawin, siya ay hindi written examination but testimonial
in nature. No, so ibig sabihin, una na doon, pasok doon yung sinasabi na dapat 'di ba, may mag-a-attest na dalawang professional mechanical engineer na gagawa ng affidavit na talagang magsasabi na competent to practice ang ating aplikante. Submit ng technical report, no, testimonial in nature, magsasabit nga siya ng technical report. At the same time, dadaan po siya sa interview, no, with our Board of Mechanical Engineers. Engineer applicants as well as yung certified plant engineer applicants, ang kanila pong mode or yung method for the examination ay the written examination. Maliwanag po. Hoy, naintindihan. Oh, Mr. Espinosa Lawrence. Yes. Okay. Can you give me the subjects included, no, for the examination for mechanical engineering licensure examination? Subject and then nung ating examination. Ma'am, pwede pong pakit po nung last Lawrence. subject po ng mechanical ME. Okay, ang aking tanong or ang aking ano sa iyo, yes, can you give me the subjects, no, included for the mechanical engineering licensure examination, and at the same time kindly include yung corresponding percentage weights po ng mga subjects na iyon. Ano po ma'am, ang mga subjects po for mechanical engineers, meron po ditong 3. Machine design, materials, and practice. Pangalawa po ay industrial power plant engineering. Anong equivalent percentage nun? Utoy. Wait lang. Ang machine design, materials, and shop practice po ay 30. And then, pangalawa po na industrial and power plant engineering ay 35% po. Lastly, yung mathematics and engineering and basic engineering side ay 35%. Okay. Okay, Ro. I hope you open your camera, ano, without looking at your notes. Si Lawrence, nagbabasa pa yan kanina. Alam kong nagbasa pa yan. Hiro, can you open your camera without looking at your notes? Okay. What are the subjects and the equivalent or corresponding percent weight ng mga subject na iyon for the licensure, mechanical engineering licensure examination? Sige. Mechanical design, materials, and shop engineering po. Ano? Mali agad. Una pa lang, ulit. Saan po ba mechanical engineering po? Oo. Standard. Yung standard ito atmospheric. Absolute ay computing. Nakuha mo, absolute point. Ano? Nako, wala. Oral Justin. Atmospheric. For the 3 subjects po na sasagutan po sa exam ay una po ay machine design, materials, and shop practice, forming 30%. Next is the industrial and power plant engineering, forming 37%. Lastly ay mathematics, engineering, economics, basic engineering, sciences for 35%. Isa pa, ulit.
Without looking at your notes. Denver. Ma'am, ako po. Without looking at your Ah, notes. Look at your camera. For machine Let's be design, honest material, here. and shop practices po, 30% po. For mathematics po, 35%. Industrial engineering po is 35%. John Lawrence, isa pa. Ang una po Without ay machine looking design. at your notes. Machine design po ay 30%, tapos yung power plant engineering with 35%, tapos mathematics, econ, at saka Ano? yung sciences Machine po design ay- lang. Machine design, material, and shop practice po, tapos ay power Ulit. plant engineering. Machine design, material, and practice po with 30%, power plant engineering with 35%. Ulit. Machine design, Again. machine design, Ulit. machine design, material, and shop practice with 30% po, industrial and power plant engineering with 35%, tapos po yung last ay mathematics, econs, and sciences po ay 35% din po. Ba't ka pinaputol? Ano ba yung econ? Ha? Ano ba yung econ? Engineering economics Ba't ka po. pinaputol ninyo? Again, ulit. Machine Para perfect mo design. na, ulitin mo. Ulit. Machine design, material, and practice po, industrial and power plant engineering, mathematics, engineering economics and sciences po. Ang percentage po nila ay 30, 35%, and 35% po. Piesa, andyan ka? Yes, Oh, ulit ining. Kindly for open your camera. For machine design, materials, and shop practice po ay 30%. For industrial and power plant engineering po ay 35%. Then for mathematics, engineering, economics, and basic engineering sciences po ay 35% po. Okay. How about for the examination naman ng certified plant mechanic? What are the subjects included and the equivalent percentage? Yun, volunteer si Gino. Gino. Ay, nasaan na? Meron tayong picture na rin. Ang bagal na yun. Nag-display ka? Jovert Lacheras. Ulit. Jovert. Ang una po ay elements of power plant machinery. Sunod na meron pong 30%. Sunod po ay elements of industrial plant machinery na meron pong 35%. At ang last po ay shop machine practice po na 35% din. Lang hawit. Hindi mamon. Normal anemometer. Send ko lang ang ating data. Baka mas malakas. Temperature ulit. Saka rin po yung Air velocity. Ay, kaya nga. wait lang. Nakakatamad ang internet.
Lagi nang naputol. Muna na lang tayo. Naririnig ako? O, Jovert, ulit. Pa-open ako ng camera. Ang una po ay elements of PowerPoint machinery. Meron pong 30%. Sunod po ay elements of industrial plant machinery, 35%. Tapos stock machinery, practice, 35% din. Without looking at your Elements notes of again. power plant machinery po, 30%. Elements of industrial plant machinery po, 35%. And shop machinery practice po, 35%. Okay. No. So, tatandaan yan, ha? Tatandaan. Huwag kakalimutan. Ha? Ikaw. Or Reshebel, ini. Yes po, ma'am. Reshebel, ini. Yes po. Ilang beses sa loob ng isang taon nagkakaroon ng licensure examination? Sa mechanical engineering licensure exam po, ma'am. Dalawa pong beses tuwing February po at August po. Okay. So, 2 beses ha. Currently, yan ay nangyayari. Wait lang ha. Lahat ng yun, yung tinatanggap din halaga. How can you measure refrigeration? Okay. So, meron po tayo na dalawang examination sa loob ng isang taon. No, katulad ng sinabi ni Rachel, no, na ito po ay nangyayari currently. No, nangyayari ay every month ng February, no, and every month po ng August. So, nagbabago-bago yung location kung saan yung testing location natin. No. Commonly, yan po ay nangyayari with NCR, Baguio, Lucena, Cebu, Davao, yan. No? So, Pampanga, Zamboanga, depende kung saan po maraming applicants for the licensure examination. No. So, okay. So, nag-take na kayo ng examination. No, nag-take na. Paano po natin malalaman kung ang isang aplikante ay pumasa sa kanyang naging examination? May it be kung siya man ay PME, ME, or CPM. Nabawasan na ang tao sa ating meeting room. Axel. Axel Perez. Ikaw ay nag-take. So how do you know kung ikaw ay pumasa? Pag po na-hit natin yung average po ng passing rate. Pag po sa plant mechanic, dapat po ay 70% in all subjects. With no rating, 50% below po on any of the subjects. Ulit pa ulit. Sorry, nagpuputol-putol.
Paano mo masasabi na ikaw ay pumasa? Ano po, to pass the examination po ay dapat po candidate for professional mechanical engineer. Hindi po, wait lang po pala. Pag certified plant mechanic po, dapat po ang average po ay 70% in all subjects. Iba-iba With pa no ba? rating Iba-iba pa? Iba-iba pa ang Hindi po, hindi percentage? po. For professional mechanical engineer po, mechanical engineer and certified plant mechanic. Oh, anong requirement? 70% in all subjects with no rating below 50% in any of the subjects po. Okay. No. So, dapat daw magkaroon po tayo ng 70% na average rating dun sa mga subjects natin, pero dapat ay walang bababa ng 50% sa dun sa individual na subjects natin. O halimbawa, no, hawak ng calculator, hawak ng cellphone. Halimbawa, ikaw, mechanical engineering mo, ang iyong power plant, ang iyong machine design, sabihin na natin na ang iyong pipe, yung industrial and power plant engineering ay 98. Wow. No, taas naman na. Ang iyong math ay 95. No. So, kindly multiply with the percent weight. No. Tapos, ang iyong machine design ay 49. No. Anong percent weight noon? Procedure mo na sa chapter 3. O, ano yung sinagot mo sa chapter 4? Anong average percentage? Mali naman. 79.8. Mali ha. 98 ka daw sa pipe. Iya, 98 ka sa pipe. Sa power plant engineering. Tapos, 95 ka sa math, mathematics, engineering, economics, and basic engineering sciences. No. Tapos 49 ka sa machine design, material and shop practice. Anong percentage noon? 82.25. Saan kinuha ni Shinray yung sagot? 82.25. No. So, yun ay beyond, no. So, 'di ba ang target ay 70, no. Ay 82.25 ka. Pero sa case po na iyon ay bagsak pa rin ang ating aplikante dahil yung isa pong consideration to pass ay hindi na satisfy. Dahil may grade po na mas mababa sa 50%, which is yung 49 sa machine design. So, ibig sabihin po, yung aplikante natin ay bagsak pa din. Naintindihan po. Maliwanag. Okay. So, ma-share ko lang. No? So, the difference between our course with the other programs like the PCE, no, yung communications engineering, no. So once na tayo ay bumagsak, the next time na tayo ay mag-take ulit, we will have to retake all of the subjects, no. Samantalang sa ECE, sa communications engineering, kasi parang 4 ba or 5 yung subjects nila. No, so meron silang term na tinatawag na sila ay ano nga yun? May term sila nawala sa isip ko na once na mag-retake sila, kung ano lang yung subject na binagsak nila, yun lang yung iti-take nila.
No? Samantalang tayo, pag may ibinagsak tayo, lahat ay uulitin pa rin natin. Ano? Maliwanag po? Ha? Okay. Sino pa? Aha. Si Mecca, andito. Meron mga gamit. Mecca, are you here? Yes, Okay. So, halimbawa, pero wag naman sana, no? Bumagsak sa licensure examination, no? Ilang beses pwede kang mag-take pa? Tapos, ano mo, maglalagay ka ng summary. Ha? Ilang beses ka pwede pang i-allow na mag-take ng licensure examination? Mecca. If you fail the examination po, since licensure examination is offered or held lang po in twice a year, so pwede ka naman pong mag-take ng third examination, kaso next year pa po, since they are allowed to take another exam only after the lapse of years po. Oo, Mhm. kasi dapat malaman. Can you explain it thoroughly? Oh, halimbawa, nag-take ka ngayong February of 2026, no? Bumagsak. Kailan ka pwedeng mag-take ulit? Paano pa ngayon? Ha, Mecca? Sa ano po, sa third naman po ay may second retake po. So pwede ka pong mag-in sa August. Oh, halimbawa, bumagsak ka pa ulit. Next year ka na po, ma'am, sa February. Bumagsak ka pa ulit doon. May August ka pa po ulit. Then, if na-fail mo pa po ulit siya, next year ka na po ulit. But parang, as far na nabasa ko po, you need to, like, mag-review ka po ulit in order to meet it po. Ang daming nag-raise ng hands. O, itong si Mac, yan. O, ikaw, Utoy. Ma'am, sa pagkakaalam ko po, wala pong number na limit mag-take ng licensure examination for ME. Pero po kapag nakatatlong sunod na po na bumagsak po ng licensure examination is kailangan po muna magpahinga ng 1 taon bago po mag-take. Oh, halimbawa, nag-take ngayong February, bumagsak. Anong sunod? Sa August po. Oh, pag bumagsak, Sa February po. Tapos pag bumagsak pa po uli nung February, papahinga po muna na. oh, kailan ulit siya pwedeng mag-take ng licensure examination? Ha? Sa February po ulit. Ano? February na? May subject yata yung isa kong eskwela. Kasi magaling. February na? Anong year? Paano yung binigay? 2028 po. Yan. No. Okay? So, pwede po tayong mag-take. Tama si AMC. No? Pwede naman mag-take ng examination. No? Pero, every time na 3 beses na sunod-sunod na tayo po ay bumagsak. So, we are required na magpahinga muna, no, ng 1 taon. No? Katulad nga nun, nag-take ngayong February 2026, sa August 2026, bagsak. February 2027, bagsak. 3 sunod-sunod na iyon. So, kailangan na pong magpahinga ng 1 taon. Therefore, pwede po ulit na mag-take by February of 2028. Maliwanag po iyon. Ha? Using power. Okay. No. Sige ha. Okay. So once po na kayo ay sabihin na makapasa.
Naku, tulog yata si Eril. Eril. Oh, ay wala. Oga Vray, Elijah. Utoy. Anong tinatakel dun sa first at second interview? Ayun na nga, pinirmahan ko na pangalan. O ano, Gavray, Elijah? Ay, aabsentan ko tong mga to. Naka-join lang kayo sa meeting. Hindi kayo nasagot. Oh. Ma'am, hindi ko po yan nababasa. Hindi mo pa nababasa. O, sinong nakapagbasa na nung part na iyon? O, sige, Francis. Sinabi ko yan nung bago tayo hiwa-hiwalay nung isang linggo. Sinabi ko until IRR ang babasahin. Utoy. Hello po ma'am, pakinig po ako. Oo. Pagkakaalam ko po, yung first interview po ay pwede po siyang tungkol sa tapos yung second interview po ay tungkol lang po sa engineering report nila. Okay. No. So yung interview po with the Board of Mechanical Engineering, yung first interview natin, yan ay ini-schedule before nung submission ng technical report. No. Okay? And commonly, ang tinatakil po dyan is all about the field of the practice of mechanical engineering. No, included na dyan yung mga mechanical engineering law, yan yung pinag-uusapan natin na ito. At the same time, yung mechanical engineering code of ethics. No. So, syempre, yan ay isa muna sa ina-assess kasi kailangan mo nang malaman ng ating BME, ikaw ba ay fully aware sa batas na ipinapatupad para sa ating mga mechanical engineer? No. Alam mo ba ang mga hindi dapat at dapat gawin ng pagiging mechanical engineer dito sa atin sa Philippines? Yun yung unang interview. No? And then after that, then the submission ng ating technical report. No? Pag na-submit na yung technical report, doon po, sunod na interview naman doon sa second interview, So, ang pag-uusapan naman doon ay tungkol doon sa engineering report na isinubmit po ng ating aplikante. Maliwanag. So, both po na interview tayo naman po ay bibigyan ng notice. May it be email, call. So, yan naman ay may notice. Before nung mismong actual na interview. So, may mga pagkakataon, kapag po hindi kayo dumating sa oras at schedule ng inyong interview, hindi kayo nagpunta ng may valid reason or hindi valid ang inyong reason, therefore, it will mean a failing, for your application. You will be failed, bagsak kayo sa pagiging PME. Maliwanag po.
Ha. So by the way, hindi ko rin natanong kanina, no, ang ating percent weight, no, for PME, yan po ay nahahati doon sa technical report at doon sa interview. Ha? Tatandaan yun. Uy, kakalimutan. Okay. No. So halimbawa, nag-take na tapos ay pumasa. No, yung pumasa na. Ano po ang dapat nating gawin, no, bago tayo makapag-practice ng mechanical engineering? Ano kailangan mong gawin? O halimbawa ikaw, tawag tayo ng iba. No. Alexander Ilagan. O Utoy. Dito ka ba? Maka-absent din. Utoy. No. Ikaw ay nag-take ng examination. Naku, ikay pumasa. No. Hindi naman pwedeng diretso ka ng magtrabaho. No. Ano daw ang kailangan mo munang gawin bago ka makapag-practice ng mechanical engineering? Mag-OOT taking po. Mag-OOT taking. No. Paano? Kanino ka mag-OOT taking, Utol? Sa board members pa. Bawa, hindi ka umattend sa PICC. No, kanino ka pa pwedeng mag-take ng oath? Sa ano po? Government official po. Okay. No. Sige. So once po, okay, may I share the experience, no? So once na kayo ay nakapasa, no? Of course, may isi-send sa inyo, mag-send sa inyo ng email kung kailan po kailangan kayo ay mag-register. Kayo pupunta mismo sa PICC. No. Most probably doon tatanungin din kayo kung kayo ba ay a-attend sa mismong oath-taking ceremony. No, so magre-register kayo sa PRC, tapos tatanungin ito yung date ng oath-taking ceremony, no, kayo ba ay pupunta? No. So commonly yan po ay nangyayari as of now sa PICC. No. Pero way back nung time namin, kami ay sa Manila Hotel. No, di ba? Sa Manila Hotel kami. No, but now ang common na pinag-aanuhan na is the PICC nga. No. Commonly yan ay isasama ninyo ang inyong magulang, no, kayo ay naka-Pilipinyana, no. So kayo po ay manunumpa, no, in front of the Board of Mechanical Engineering, no. Okay, manunumpa. Dalasan mo po procession doon, no. Po procession nandoon munang dadaan dyan yung mga Board of Mechanical Engineering, tapos yung PSME officers, and then yung top-notchers, no? Yung mga top-notchers nandiyo dyan. No? Tapos, yun, magte-take na kayo ng oath, no, in front of the Board of Mechanical Engineering. Kapag hindi naman kayo, no, makaka-attend, no, doon sa PICC, no, doon sa scheduled date ng oath ninyo, no. So before ninyo makuha ang inyong lisensya, no, of course, hindi kayo umattend. Kadalasan kasi, dun sa mismong location ng oath-taking ceremony, paglabas ninyo ng location kung saan yung mismong venue, paglabas noon may table doon na mahaba, no, tapos naka-alphabetical order, no. So doon po ibibigay sa inyo yung inyong certification, no,
at yung inyong professional license. No. So of course, syempre yung mga wala doon, hindi nila makukuha dahil nga wala doon di ba? So sila po, makukuha nila yun doon sa mismong PRC office, no. At sa PRC office, no, katulad nung binanggit dito, pwede naman sa kahit na sinong government official. Ikot lang ng tinidor swear, 1.5 na yun, no. Ayun. Okay, so doon, again, makukuha nyo na yung inyong yung license and yung inyong certificate of registration, no. But then before yan i-issue sa inyo, sabi ko nga sa inyo, magre-register kayo, no. So of course you need to pay, no, yung registration fee natin, no, bago yan maibigay sa inyo, maibigay yung mga certificates ninyo. Okay, yan. Sige, pag-usapan natin ano yung mga grounds, no? Ano yung mga grounds? So, syempre, nag-work ka, so may nagawa kang hindi maganda. No? Ano kaya yung mga grounds para po temporarily ay makancel at ma-revoke ang inyong lisensya? Ano-ano po yung mga grounds natin? Andito na kasi Eril, Nicole. Ma'am, mention ay fraud po. Fraud. Or sa pag-obtain po ng certificate of registration. Tapos po negligence po ng duties ng isang mechanical engineer. Tapos unprofessional conduct po or dishonorable conduct at illegal practice din po sa pagiging mechanical engineer, tsaka po violation ng code of ethics ng mechanical engineer or ng isang certified plant mechanic, at violation din po ng policies ng board at non-compliance din po sa requirements ng CPA. Okay. No. So, binanggit na lahat ni Eril. No. So, ang una po dyan na grounds para sa suspension or even revocation ng ating certificates, no, ay una na dyan is the use of perpetration of fraud or deceit in obtaining yung certificate of registration. No. Pangalawa na dyan is with your work, nagkaroon kayo ng negligence. Nagkaroon kayo ng kapabayaan. No. Sunod, unprofessional or dishonorable conduct. And then next po, abatement ng illegal practice of mechanical engineering. Pang-lima na dyan is violation code of ethics for mechanical engineers or certified plant mechanic. No. Ano pa? Yung violation ng policies ng board. And then lastly, non-compliance ng CPE requirements. Okay. So in line with CPE requirements, so we are required, tandaan yun ha, yung mga grounds, wag dong gagawin yan. No. So unang-una, ang una na daw dyan is yung panloloko para lang ma-obtain natin yung certificate of like yung inyong TOR, pineke nyo yung mga documentations ninyo nakakailanganin, pineke yung NBI clearance, so on and so forth. Ayan. No. Negligence, katulad na banggit ko, kapabayaan, dishonorable conduct, no, yung hindi pag-follow ng code of ethics, no, or even
the not following the mechanical engineering law, no, violation ng policies na ginawa ng board, and itong non-compliance ng CPE requirements. Okay? So in line with CPE requirements, we are required to renew yung ating lisensya. By the way, una ko munang tanong, Carl Andrew. Yes po, ma'am. Otoy, no. Ilang taon ang na applicable or effective, no, ang iyong lisensya? Kapag nakuha ang lisensya, ilang taon? 3 years nga po, ma'am. 3 years. No. Sige, 3 years. Kailan ang mismong expiration ng iyong lisensya? Paano po, ma'am, na Kailan ang, sabi mo kasi 3 years. No. So, kailan ang mismong pa-expiration or expiration ng iyong lisensya? yung sa buwan po ng birthday ng engineer? Okay. So from the time na ikaw ay naging mechanical engineer, no, from the date of your registration, magka-count ka ngayon, no. So from ikaw ay naging engineer, bibilang ka ng 3 birthday mo after mong maging engineer, at yun mismo, yung patatlong birthday mo, yun ang expiration ng iyong lisensya. No. So yun ay maaalala mo dahil pag ikaw magba-birthday na sa patatlong taon na ikaw ay mechanical engineer na, kailangan mo nang mag-renew. Okay? So by the way, ang expiration po is yung mismong birthday ninyo. Saktong-sakto. No. Ang driver's license parang ganun, ano? Birthday na din. Na, tama. So parang driver's license. Okay po. May tanong, Carl? So yung pagre-renew po mismo sa birthday na rin agad kasi kasuhin? Or 22 bit Dapat na lang? po ay before. Dapat ay Before before. po, asigasa na po. Before Sige po. ng expiration. Kasi po, no, kapag hindi ka, no, sabi nga dito sa ating anong tawag dito, pasok tayo, no. Pag hindi po kayo nag-renew, no, ng inyong lisensya for 5 consecutive years after na yan ay ma-expire, no, dyan na po papasok na kayo po ay temporarily ay mawawala or mariremove sa role ng mga professional, ng mga mechanical engineers or certified plant mechanic dito sa atin sa Philippines. Naintindihan po? No. So of course, kailangan, kasi atong isipin ninyo, kapag kayo ay hindi agad nagkapag-renew, therefore, hindi kayo pwedeng mag-practice ng mechanical engineering during that time na hindi effective ang lisensya ninyo. Naintindihan ninyo? Maliwanag. Yun po ang effect noon. Kaya kailangan, before siya ma-expire, kailangan siya ay mag-renew na. Kayo ay mag-renew na. No. So katulad ng nabanggit ko, isa sa mga reason, no, ay temporarily ay mawawala tayo sa role ng listahan ng professional mechanical engineer certified plant mechanic dito sa atin sa Philippines kapag 5 years, 5 consecutive years or more from the year na siya ay huling kayo ay nakapagbayad or effective yung inyong lisensya, no. So ano po ang mangyayari para mapabalik, no, yung ating lisensya na iyon? Anong kailangan gawin?
O, Gino, Gabriel, Covita. Ha? O halimbawang kayo nga tangan or temporarily ay nawala or nagkakaso or whatsoever. Yan. Hindi, bumunta sa halimbawa ng 5 consecutive years, hindi kayo nakapagbayad. Anong posibleng mangyari? Papaano babalik ang inyong lisensya? Oh, dyan. Ano muna ang unang kailangan gawin? Okay. Ano po, ma'am? Anong kailangan gawin? Again, paulit ko. First po is kailangan po natin bayaran po yung required fee po. And Una muna, no, hindi. Ikaw nga ay dahil 5 years ka, no. So kailangan muna ikaw ay mag-apply, no. Magre-reapply ka, no. And then isa pa po sa requirement doon is to comply with the CPE requirements. So hindi basta magbabayad. Hindi lahat ng bagay ay bayad-bayad lang. No? So meron tayo kailangan talagang gawin. No, again, magsisimula yung reinstatement once na tayo mag-apply, no, and then we need to comply with the CPE requirements. So ang CPE requirements po, well, basically sa atin, yung applicable po sa atin is that we need or we are required na, again, na-discuss ko naman sa inyo ang purpose ng CPE requirement. So kailangan matuto tayo, continuously tayo ay mag-learn, mag-improve. No? So, ang requirements po sa atin is that we have at least 15 points per year. So, ibig sabihin na total of 45 points every 3 years. Diba? No, dapat maka 45 points tayo para tayo po ay makapag-renew. Ma'am, paano namin makukuha yung points na yun? No. So, yan naman ay nakukuha attending like seminars, trainings, ayan. No? Or you can have it na isang renewal if gusto niyo isang renewal, you take your master. No? So, yan. Isang renewal na yun. Equivalent na yun sa isang renewal. No, so ayun, lagi naman every year meron tayong national conference wherein doon maraming trainings and seminars ang pwedeng mag-attendan. No, so doon tayo makakapangalap ng CPE points. No. So once na makapag-comply tayo doon sa CPE requirements, and it sabi kanina ni Utoy na you have to pay po. Ang term na ginamit dito is delinquent. No, delinquent license fees and charges. Naintindihan po. No, parang kumbaga, o yung payment na kailangang mabayaran mo plus yung penalty pa ng hindi mo pagre-renew. Naintindihan po. Parang ganun siya. No, kung in layman's term, kumbaga. No, but here it is specific na payment of delinquent license fees and surcharges yon. And the fee for registration without the examination. Naintindihan po? Uy, nakikinig ha. Mamaya pagdating ng exam, nawala na. No. Okay. So, ikaw ay nag-apply na. No. Ngayon, kailan po? No. Kailan po mababalik? Kailan ka ma-reinstate? No. Kailan ang magiging reinstatement mo? Uy, kailan po pwede? O, Gino. Ayun. No. So, pwede ang mapabalik. No. At least, so pag ginawa mo lahat yung nabanggit ko kanina, no, yung
payment ng mga fees or charges, application of course, compliance ng CPE. No, so ang inyo pong pangalan or kayo po may reinstate, no, at least 2 years from the date ng revocation or ng temporary cancellation ng inyong lisensya. Naintindihan? Okay po. Nakakasunod pa tayo. Okay. Sige. Okay. So, ito naman ay na-discuss na kanina or actually part na ito noong practice ng mechanical engineering. No? But this is also a discussion. No? So, this will be the coverage ng activity or action na ginagawa for mechanical engineers. No? So, meron tayong mga requirement kada planta, kada manufacturing plant. No? Meron tayong requirement. No? Can you enumerate the personnel required pagdating po sa mechanical plant natin? Uy. Who are the personnel required po pagdating sa mechanical plant? No? So this will be in terms of, or it depends kung ano ang capacity ng ating mechanical plant. Can you enumerate? Erwin, James, Erwin Paybay. Nandyan ka ba? Hoy. Hello po ma'am, ano nga po ulit? Personal required po. Oo. Sino-sino daw ang personnel na required sa bawat mechanical plant? No, can you enumerate? Because ito ay nakadepende sa capacity ng planta natin. Sino-sino yun? So, dito niyo po nakikita yung relation po. So, ng stage po, tapos yung paggamit po na ano po, professional mechanical engineer po. Tsaka certified plant mechanic. At isang ano po ma'am? Hindi ko naintindihan ko to eh. Ano ba yung sinasabi mo? Ang mga personnel required in mechanical plant po ay certified plant mechanic or one mechanical engineer po at one personal mechanical engineer in charge of each and every additional shift po. Anong ibig sabihin nun? Kailan ba yan? Saan yan? Saan yan, Utay? Uy, nawala na. Volunteer? Miss Alba. Miss ba? Sir Alba po. Mr. Sige. Ano po, ang sige. required po sa mechanical plant na resident licensed professional mechanical engineer, and certified plant mechanic po ay para sa mga plants na 100 to 300 kilowatts
na plant po. Hmm. Pag may additional na shift, sinong required? Utoy. Ano po ma'am, ang pag may additional shift po na every 24 hours po, dapat po may addition na one certified plant mechanic or one mechanical engineer or one professional na mechanical engineer na in charge sa each and every additional shift po. Okay, so linawin lang natin ang sinabi ni Mr. Alba. Ano? Okay. So, every mechanical plant po, it is required na magkaroon tayo ng mechanical engineer. No, nang nagpa-practice ng mechanical engineering na nagpa-practice, depende kung ano ang plant capacity meron tayo. No. So yung una muna is kapag daw po ang planta natin ay 100 pero sa 300 kilowatts. No. Kumbaga ang range ay 100 to 300 kilowatts. No. So, ang required daw po doon ay meron tayong either certified plant mechanic or isang professional mechanical engineer actually or isang mechanical engineer dito. No? So, lahat ng yan ay pwede. No? Yung tatlo dun sa 100 kilowatt pero hindi tataas ang 300 kilowatt. In case po na merong additional shift doon sa 24 hours na nagraran ang ating planta, no? So dapat daw po meron tayong additional na minimum personnel, no? So either pwede po siya na CPM, pwede po siyang mechanical engineer or pwede rin naman na professional mechanical engineer. Naintindihan ka po? O halimbawa, sino pa ba? Hindi ko natatanong dito. O halimbawa, ganito, no? Merong, so 24 hours na may tatlong shift tayo, no? So, ilan bale ang total na personnel na mechanical engineer or CPM or PME po? Bali ilan? Ha? Sagot ko yun. Ilan ang total? Ha? Walang nasagot. Oh, Ralph. Ma'am, tatlo po. Tatlo. No, tatlo. So, kung yan ay 3 shift sa loob ng 24 hours, halimbawa 6 to 2, 2 to 10, tas 10 to 6. Sabi dyan, kapag 100 to 300 but not over 300 kilowatts, either isang CPM, isang ME, isang PME. No. So, ano tawag dito? Every shift ay di magdadagdag tayo ng either ulit dun sa tatlo. Naintindihan po. Ha? Uy. How about the other range? In case of 300 kilowatts. Okay? Or over but not more than 2,000 kilowatts. So, sino naman ang required doon? Alessandra. Required po ng isang registered mechanical engineer o isa pong professional mechanical engineer po. Okay, in case na hindi 24 hours working. Anong gagawin natin? Oh, Joseph Kerwin. Ano yun?
Joses pa, ma'am. Bali kapag Joses. 24 hours po, same lang po dun sa 100 to Ang pinagkaiba lang po, ang required po dito is dapat registered mechanical engineer tsaka professional mechanical engineer. Bawal po ata yung plant mechanic po. Yes. No. So again, ilan ang total na personnel natin in a 24 hours na planta? Uy. Elka. One personnel lang po of either a mechanical engineer or professional mechanical engineer. Okay. How about yung 2,000 kilowatt or more? Oron yan, James. Ma'am, in over 2,000 po, nagre-require po siya ng isang professional mechanical engineer po. Wala nang iba. Ha? Wala na pong ibang required? Ron yan. Wala na po. Wala na po. So, kapag daw po 2,000 kilowatts or more, ang required po talaga na na personnel po ay di professional mechanical engineer lamang. No, so hindi pwede ang registered mechanical engineer, hindi rin pwede lalo ang certified plant mechanic. No, so kailangan po ID professional mechanical engineer ang ating ma-hire. No, that's why yun nga sinasabi ko sa inyo na sobrang dami ng mechanical plant, no, every manufacturing, lahat halos ng planta, no, marami diyang madami diyang mechanical equipment and machineries na tayo ang nag-handle. Kapag yan po ay umabot, no, marami ay lagpas pa ng 2,000 kilowatts, no, mas mataas pa, no. So, as of now, iilan pa ang professional mechanical engineer na meron tayo. That's why we are encouraged na mag-apply at maging mechanical engineer. Ano po yan? Ulitin nga natin. Isang diretso lang. Sige, hindi ko pa natatawa. Actually, marami pa. Marami pa akong hindi natatawa. Just rin kit. Haba na nakapila sa akin sa LFS. Last stress pa naman ang consultation ko. Just rin. Diyan ka ba? Hindi ko naririnig. Ako lang pa hindi nakakarinig kay Justin. Diyan siya. Hindi kita talaga marinig, anak. Ako lang ba ang hindi nakakarinig?
Naririnig niyo siya? O, hindi rin daw. Ang mic ini. Oh, ikaw, Joelyn, sanay ka. Yan, sige ining. Again, can you enumerate again the personnel required? No, for every mechanical plant. First is we have ang cooling plant of 100 kilowatts or over, but not over 300 kilowatts. We need one certified plant mechanic or one professional mechanical engineer, provided po na yung shift po ay every 24 hours. Then, required din po matagdagan ng at least either one certified plant mechanic or one certified plant mechanic, one mechanical engineer, and one professional mechanical engineer in charge. Next naman po, if we have 300 kilowatts or over but not more than 2,000 kilowatts, we need po one mechanical engineer or one professional mechanical engineer, provided po na more than one shift every 24 hours, and meron pong addition na at least one mechanical engineer or one professional mechanical engineer in charge of which and every additional shift. Lastly, we have the over 2,000 kilowatts wherein we need one professional mechanical engineer, provided po na the plant is operating in more than one shift in 24 hours. And madadagdagan naman po ito ng at least one professional mechanical engineer in charge for each and every additional shift. Ayun. Ano? So, wag kakalimutan yun, ha? Okay po. So, next meeting, no? So, daanan pa natin yung iba pa natin. Kumbaga, diniscuss ko lang yung mga items na kumbaga ay kailangan nating madaanan at madiscuss kasi baka hindi maka-cover mamaya. Ano. Pero we will be discussing pa other items here and some of examples or some of again, sharing of experiences, no, para magkaroon kayo ng idea pa rin. Okay po? No? Okay? So may question ba? Concern? Clarification? Baka meron kayong question. No? So, Russell. Ma'am, ano po, saan po applicable yung mga condition po or conditional po dun po sa mga dun po sa board exam? Buti na nabanggit mo yon yung term na conditional. Yun. Sa ECE, applicable yon yung conditional. Kapag yan, thank you, naalala ko tuloy yung term. No? Yun yung sinasabi nila kapag yung applicant is hindi siya nakapasa because meron siyang subject na yun nga, mababa sa I mean, halimbawa ay ikaw ay naka 70% kaso meron kang subject na mas mababa sa 50%. No, that's why the next time or the second time na mag-take sila, ang iti-take na lang nila is yung ibinagsak nila na subject. That's why naging conditional sila. While in our case, wala tayong ganon. No, pag kahit pa anong taas ng dalawa mong subject at bumaba sa 50 yung isa, the next time na mag-take ka, yung tatlo pa din ang uulitin at iti-take. Okay po? In case naman, yan. Medyo mahaba pa naman, may 30 minutes pa ako. Yun nga, katulad ng nabanggit ko, after ng inyo for the oath-taking ceremony, no, sabi ko sa inyo, magre-register kayo, magbabayad kayo doon ng registration fee, tatanungin kayo. No. So, after nga ng oath-taking, paglabas ninyo mismo ng pagka-oath niyo, ano yun ba? Pagka-oath. Pagka-take ng oath ninyo, immediately after paglabas ninyo ng hall, no, nandoon na, sabi ko sa inyo, may mahabang table doon. Napipila kayo kung ano ang apelyido ninyo. No. Based on your surname, naka yan, A to D, E to ganito, E to M, mga ganyan. No? So, pipila kayo doon for you to get your, commonly yun ay
brown envelope. No, naka-brown envelope siya na doon nakalagay na yung certificate of your registration. By the way, yung certificate of registration para siyang diploma. No, na ang nakalagay nga lang is parang Tagalog, Engineerong Mechanical. Yun. No, ganyan na nakalagay. Bilang professional, bilang Engineerong Mechanical, ganyan. Tapos may picture yung inyong certificate of registration doon. Same with, dahil pag nag-register kayo, magsasubmit kayo ng 2x2 picture doon no, sa PRC. And then yun nga, marireceive nyo rin yung inyong professional license. Doon na. Iba yung nakalagay na date of registration, tapos yun nga, yung date of expiration will be the third year sa inyong anong tawag dito? The third year sa inyong after nyo maging mechanical engineer. So yun, kailangan kayo ay mag-renew. Okay po? Okay. Pagdating naman dun sa renewal, no, maybe nababalitaan ninyo the CPD law, pinakancel, meron tayo dyan na, kumbaga meron kayo dyan na pinipirmahan para kung hindi ka naka 45 points ay pwede ka pa rin makarenew. May mga ganun pong pagkakataon. No? Ngayon kasi medyo marami ang nag-a-against pagdating sa CPD law natin. That's why as of now parang medyo may hindi naman temporarily ay may hindi siya na-apply. No? But in our field, kasi CPD law in all professions yun. No? In all professions. So, sa atin naman, may mga nakaka-renew din no, na sila ay nagsasign na lang na kumbaga next time ay makaka-comply na sila with the CPD law or CPA requirements natin. Okay po? May tanong pa kayo? So again, let's discuss again next meeting regarding the other items or pwede rin naman na mag-proceed na tayo with the next topic. Okay po? So kung wala na, thank you Section 3 for your time. No? Though hindi nyo oras ito, thank you for your attendance. No? Nasasayangan kasi ako sa time. Hindi kayo makakatapos exam week na next week. Okay po. Thank you then, Section 6. Kami naman ng Section 6 mo. Thank you ka din sa amin. Umattend kami. Pero ilan kayo ha? Diyos ko, si 64 kayo. Ha? Diyos ko po, si 60 pala ang nag-join din eh. So, ibig sabihin, 59 lang kayo. And because of that, I would like to check the attendance. Maaga pa naman. Ayan. Section. Anak Diwani, isend mo sa akin kung sino yung mga nagsabi sa'yo na conflict, ha? Sige po, ma'am. Oo, sabi mo 3 lang yon. Opo. Okay, sige. Ito, check ako ng attendance dahil 06. Ito siya. So, dito muna. Yan to, Arame. Wala. Siya po yung isang nagsabi. Okay, isa. Silang Melka Joy. Silang? Present po. Okay, Bartolome, Justin Ezekiel. Okay. Casimiro Zoe. Casimiro? Present po. Okay, Foletado. Angeline? Ma'am, nagsabi din po na absent. Okay, sige. Magboo, Ivan Windel. Present po. Okay, Pamplona. Present po, ma'am. Medrano, Giano. Present po. Okay, Ting Choy. Present po. Rabino, Rachel. Present po. Dewani, nandito. Vergara Russell. Present po. De Chavez John Lawrence. Present po, ma'am.
Obina, Louis J. Nagsabi din po ma'am na absent. Okay. Bagsit, Edward Austin. Bagsit, Edward Austin. Absent. Priscilla. Joses, nandito ito. Present po, ma'am. Achensa, Patrick Joshua. Achensa, Patrick Joshua. Achensa. Wala. Zalameda, Alaysa Gabriel. Zalameda. Wala din. Perez, Krisha Jean. Present po, ma'am. Okay, Magsino, Mika. Magsino, Mika. Nawala na si Miko. Rodriguez, Jolo Cyrus. Rodriguez. Rodriguez. So wala. Ariola, John Aaron. Clyde. Tamo, napasok na. Ariola, tamo? Wala din. Palomeno, Lawrence. Palomeno, Lawrence. Wala din. De Castro Aaron, nandito. Present po. Ontangko, Dazley May. Wala. Wala din. Prinsipe, Ralph Justin. Present po. Andito. Barasigan, Kit Ashley. Andito. Sa aking pagkakakita. Barasigan. Kit Ashley. Uy, Barasigan. Parang ito ko. Wala. Kamat Herminia. Kamat. Wala. Espinosa Lawrence. Justin po, ma'am. Okay. Fider Cedric Kiel. Fider Cedric Kiel. Wala. Perez Axel. Andito ito. Present po. Hermoso Vladimir. Hermoso Vladimir. Wala. Ilagan Mar Francis Jan. Ilagan. Ilagan. Wala. Pamute Lance Axel. Pamute. Wala. Bawan Joelyn Shane. Joelyn. Okay, 20 Jonas. Nandito ito. Okay, Salazar Magno. Present po. Jesus. Villanueva, Neil Siegfried. Villanueva. Okay. Hindi ko natawag si Villanueva ngayon. De La Torre, Gavrey. Present po. Tawag ko ito kanina. Aguado Alfonso Gabriel. Present po. Aquino, John Benedict. Andito ito. Present po, ma'am. Gahiran, Eldrix. Present po, ma'am. Okay. Omandap, Jedrick. Present po, ma'am. Ilagan, Alexander. Present po. Dries, John Paulo. Present po. Okay, sige. Thank you. No. Sige, pwede na mag-leave itong mga section 3. Ano, Diwan? Ma'am, si Miss Salameda po ay nagsabi kanina na nasa biyahe daw po, kaya baka malate sa attendance. Okay, sige. Okay, next. Section 6. Section 6, anyayahan. Wala ito kanina. Present po, ma'am. Oo. Si anyayahan. Asilo Andrea Colin. Present po. Okay. Barokina. Present po, ma'am. Andito. Bautista Romeo. Ano ko naman na rin picture na arit na tanggal ng mukha mo. Ito. Bautista. Absent. Bernabe Mac Emerson. Andito. Bernasifra. Paul Jan. Present po, ma'am. Andito ito.
Benviaje Alessandra. Benviaje. Benviaje Alessandra. Canubas Carl Andrew. Andito Present ito. po. Okay, Caraos Ralph Justin Jan. Okay, Covita. Nandito rin ito. De Guzman Joven. De la Cruz Sean Daniel. Present po. Okay, De la Peña Sara China. Sara China. Present po. Okay, Delgado Meca. Dito si Meca. Di Malibot Justerin Kate. Okay. Di Mayoga Yesa. Dito si Yesa. Evangelista Tyrang Justin. Evangelista Tyrang Justin. Tyrang Justin. Wala. Ehe, Brain Dominic. Ehe. Wala. Gamboa Ronyan James. Nandito ito. Present po. Harina John Benedict. Harina? Harina. Wala. Herrera, Errol Nicole. Nandito ito. Dalgo Mark Vincent. Present po. Javier Francis Adrian. Javilio Janmar. Present po. Las Heras Jovert. Andito ito. Present